Plano ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na tuluyan ang ipagbawal ang online lending dahil sa dami ng mga nabibiktima nito. At para naman matulungan sila, gumawa ang ahensya ng one-stop shop upang agad na maaksyonan ang mga reklamo ng mga biktima na kadalasang target ay may mga regular na trabaho gaya po ng mga guro. Nagbabalik si Christian Bascones. Pamamahiya, pagbabanta at paninira. Ilan lang yan sa nararanasan ng mga biktima ng online lending scam. Matapang silang maningil dahil kadalasang walang lisensya. Hindi rin rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC at lumalabag sa Data Privacy Act dahil sa illegal na paggamit ng mga impormasyon ng kliyente. Nang dahil sa harassment, nagkadepresyon ang mga umutang. Hindi makapagreklamo ang mga biktima dahil lunod na rin sila sa kahihiyan. Sa katunayan, umabot na sa 15,000 ang nagrereklamo sa mga online lending companies. Pero nasa higit 200 lang ang gustong magsampa ng complaints. May solusyon na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission para matulungan ang mga borrowers. So ang ginawa po ng PAOK is gumawa po kami ng one-stop shop. Kasama po yung SEC, kasama po yung PNP natin, para po asikasuhin itong mga complainants. Kasi ang nangyayari, alam naman po natin na kaya nangutang itong mga ito dahil nagigipit. So, ang akala nila, nung nakakita na sila ng online apps o kaya may nag-message po sa kanila na pwede ka mag-loan na in 2 hours sa aprubahan namin yan with the lowest interest. Plano ng PAOK na tuluyan ng ipagbawal ang online lending dahil sa hindi mapigilang pagdami ng mga nabibiktima. Kaya payo ng PAOK na suriin ang loan application sa online. Maaari rin kasing malagay sa alanganin ang personal information. Totally wala na tong online lending. And then, kung hindi ko naman sinisiraan yung ibang lending, may mga legit naman po. Pero dapat po medyo maingat sila. Dapat medyo po mapanuri sila bago po sila mangutang. They can check with the SEC. Sabihin naman nila, okay ba to? Ito ba ay legit? Nakapasok ba ito sa listahan nyo ng mga maayos na lending? Kadalasang target ng scammers ang may mga regular na trabaho gaya ng mga guro at iba pang mga namamasukan sa gobyerno. Ayon sa PAOK, magpapatuloy ang kanilang operasyon para masawata ang anumang uri ng panloloko at pananamantala gamit ang teknolohiya. Christian Bascones para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.